ay pinagdiwang namin ang ikapitong linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo, ang dakilang kapistahan ng pag-akyat na Jesus sa langit. So bahagi mo, kaya sabi nga, ay huwag tayong maging katulad ni Tomas na hindi natin alam kung saan pupunta ang Panginoon at kung saan tayo patutungo. Nais ng Diyos at tayo ay makabalik sa Ama na pinanggalingan natin. Ang kailangan lamang ay maging bahagi ng ating pagkilos na higit natin pakinabangan ang biyaya ng pagliligtas ng ating Panginoon Jesucristo na sa pamagitan ng kanyang paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay. Nawa ang buhay natin sa daigdig na ito ay isang buhay na puno ng pananampalataya. Kaya mahalaga na makita natin yung malawak na pagtugon natin sa paanyaya ng Panginoon na patuloy na ipinangangaral ng simbahan, lalo-lalo sa pamagitan ng pagtanggap ng mga sakramento mula sa sakramento ng Biblia. Kaya nawa, makita natin na ini-appear sa Jesus sa langit kasi naisin niya na tayo yaw-yaw sa langit na makasama tayo ng Ama. Kaya napakahalaga rin yung buhay na pagkasabuhay ng ating pananampalataya. Sabi nga natin, bakit natin ipinagdarasal yung mga namatay natin. Yun po ay parang ibigay ang hinihingi ng katarungan. Napakahalaga ko kasi baka sabihin nyo kayo, gawa na nanalo ka kay Jesus. Ay, hindi ka na mamupunta sa impyerno. Kaya kung isang sabi ng iba, ay hindi na pa tayo accountable kapag gumawa tayo ng kasalanan kasi pinatawad tayo ng ating Panginoon Jesucristo sa pamagitan ng kanyang paghihirap at kamatay ang muling pagkabuhay at lalong-lalo na sa pagtanggap natin ng sakramento ng kumpisal ay hindi na hulugan na humingi tayo ng tawad sa Diyos. Pupunta na tayo sa Diyos. Sigurado hindi na tayo pupunta sa impyerno kasi humingi tayo ng tawad. Pero isa po yun sa tinuturo ng simbahan yung purgatorio para may bigay ng katarungan. So, ibig sabihin, tayo lahat ay may pananagutan sa mga bagay at sa mga pagkakataon na kung tayo ay hindi nakatungkol sa panawagan ng buhay kapal. Hindi na ulugan na sa mga pananawagan ng Jesus, diretso ka na sa langit. Kaya kasi baka sabihin iba nyo, ang Diyos niya pala ay hindi makatarungan. Hindi ho. Kaya sa ating mga Katoliko, meron tayong purgatorio. Yun ay sa mga pagkakataon hindi natin nagbigay yung hinihingi ng katarungan kung tayo ay nabubuhay. So tayo, habang tayo nabubuhay sa daigdig na ito, kapag tayo nagkasala, pinapadalo tayo sa sakramento ng kumpisal. Pero sabihin naman ng pare na kung tayo may pagkakasala, kumaaari, maibigay natin ang hinihingi ng katarungan na discreetly. So, halimbawa, may kinuha kayong indiviyo, dapat bumalik mo yun. Sa ayon sa ating pananampalataya, not the same amount,
4 times the amount. Kasi baka akala nyo may okay lang na magkasala, tapos ibabalik mo at sa imamam. Hindi. 4 times the amount. Saan yun? Sa pag-usap ni Jesus sa kayo. So bahagi yun ng usahin namin. Mayroong katarungan, kaya yung sabi sa kayo, ibabalik ko. Kung ako'y may nalayaman sa 4 na bahagi ito. Kaya, hindi una-una na yung ating pananampalataya ay isang pananampalataya na umaapak sa katarungan. Hindi. Bahagi yun. Kaya napakahalaga sa atin yung kahalagahan ng pagkatulog. Pero ano yung hamon na pinagawanig ng pumikapan? Ibig sabihin, pag sumikap tayo, natawagan sa kanyang panawagan. Kung sakali man tayo ay nagkasala, kung sakali man si Amador ay nagkasala, nawa siya ay nakaingin ng kapatawaran sa harapan ng pumikapan. Kaya nga, isang mahalagang managing elemento na patuloy ko inaanihan, lalong-lalo na po yung mga kapatid namin na matagal na nasa higaan ng karamdaman, na huwag kayong mahiyang magpatawag ng pangit para sa sakramento ng pagkapain ng lamis sa mga misa. Kasi yun ay magbibigay sa atin ng kapanatagan. Hindi lamang sa mga mahal sa buhay na may himala, ngunit lalong-lalo na doon sa kapatid natin na may karamdaman na kung sakaling man siya'y mamayapa, hindi kung sakaling kasi yung pagkapain ng lamis may dalawang biyaya. Kagalingan ng katawan at kapatawaran ng kasalanan. Kung pagagalingin siya ng pumikapan, pagalingin siya sa lalong madaling panahon. Kung hindi naman siya pagagalingin ng Diyos, hindi ng Diyos, magkaroon siya ng kaayusan na rin, mapanatag ang kanyang kalooban. Ay ganda niya ang sarili sa harapan ng pumikapan. Kaya bahagi yun ang sa liwag natin sa liwag. Sana po kayo sa Panginoon, si Amador sa inyong panalangin. Para sa tulungan ninyo siya para maibigay ang inihingi na katarungan na maaaring hindi niya patibigay nung siya ay nabubuhay. Kung may naman.